Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, ngayon yung ikalawang araw natin. Kahapon, nagtalakay tayo lahat. Halos lahat ng mga tinalakay natin, puro yun mga tawag dito. Puro yun based on proof. Dalils mula sa sunnah ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula sa mga naiulat na mga kwento sa ating mga salaf, sa ating mga naunang mga mabubuting mga Muslim. Ngayon, more on ano tayo? Paano natin i-apply yung meron tayong knowledge, kung meron tayong eagerness para magdawa. So, unang-una, ako yung unang speaker. Pinapaalala ko unang-una sa aking sarili. Pangalawa kayo, na sa da'wa, laging inuuna natin, lagi yung ikhlas natin. Ikhlas natin para sa ating sarili at ikhlas natin doon sa taong kausap natin na ating dinadawahan. Ikhlas tayo na sana ang gawain na ito, pag tayo nagdadakwa, ay ginagawa natin for the sake of Allah. At hinihiling natin ang kanyang reward sa paghihirap na ito. Kasi hindi madaling magdakwa. Kasi hindi mo dyan ibinibenta ang pagkain eh. Which is kailangan ng tao araw-araw pagkain. Hindi mo rin dyan binibenta damit. Mahirap kasi makuha yung belief ng tao, ma-change mo yung belief ng tao in a snap, sa loob lang ng 1 oras, 2 oras. Mahirap yun. Ikhlas din tayo sa ating kaharap. Na ang hinahangad natin sa kanya is magabayan siya. Kung Christian siya, sana ay matanggap niya ang Islam, maunawaan niya ang Islam, at bigyan siya ni Allah ng guidance. Kung Muslim naman na nagkakamali, sana tanggapin niya yung payo mo at sana ay maging matuwid siya o di kaya magbago siya mula sa kanya pagkakamaling ginagawa. So, paano mo sisimulan magdawa? Nagtatanong ako, usually sa atin, kayo, paano kayo nagsisimula magdawa? Gusto ko, ang tanongin dito yung may mga experience na mga daya. And then, brother? Magpapakilala muna. Then? Sarili? Paano sarili muna? Paano? Hindi. Kahapon yun. Kahapon natalakay natin yung mga principles. Pag nagdadawa ka, kailangan ganito ka. Ngayon naman, kaharap mo na yung Christians, kaharap mo na yung Muslim na, halimbawa, may ginagawang mali. Paano ka mag-start ng da'wa? O focus muna tayo sa non-Muslim, Christian. Usually, anong technique natin? Sino pa dito ang hindi pa nakaharap ng Christian? Sa tanang buhay niya. Wala, di ba? Lahat tayo nakaharap ng Christians. At lahat tayo nakapagda'wa na ng Christians. So usually, paano natin sinisimulan yung da'wa natin? Sister? Depende sa hindi ng pagkakataon. Kagaya sa akin, yung kapitbahay namin. So parang nag-upisa kami sa parang narinig na, after na, sasalang na kami. So, umpisa kami yun. So, pagkatapos nun, sabi niya na, parehas lang din pala kayo lang sa amin. Kasi yung auntie ko, hindi magsuot ng mahaba. So, doon ako nag-upisa na, from Maria, yung inuwento na, pero hindi agad-agad na anong palaki, gano'n agad. So parang paunti-unti, tapos follow-up ni other day. So, kita nyo na na-penetrate nila, sister, yung kanilang kapitbahay na Christian sa pamamagitan ng kanilang basic na ginagawa araw-araw. Sala, kita nila yung Muslima, nag-hijab. Sino pa? Sa mga brothers.
Aha. Sister. Establish rapport, yung magpapalagayan ba kayo ng loob sa isa. Then you start. Ano ba kinain nyo kagabi, sister? Palagay na yung loob niya, palagay na yung loob niya sa conversation. Kasi hindi po urada-urada maging brutal ka kagad dyan. So magpalagayan muna kayo. Establish rapport, find the entrance. How? Paano? Magbigay ka ng concrete, halimbawa, parang isang conversation. So, for example, Para maano ng mga brothers and sisters. So, for example, mayroong mga morning issues. Tatanungin ka, ano masasabi mo sa ganito ngayon, nangyari doon, ninasakyan, ganon. So, doon ka mag-umpisa. Maybe makapag-introduce ka doon ng sarili mong palagay at tatanungin mo rin siya kung anong palagay nila. Then, on and on yung conversation na yun, which will lead to yung gusto mong mangyari sa pag-uusap. So, may related siya sa current issues, Yes, current issues. controversial issues about Like Muslim world, gano'n? like yung manangan nangyari, yung for example lang yung nagawa ko, yung Eve time doon sa Sulu, may masakit doon. So kasi nakahijab ako, tinanong ako, bakit pa yun pinapatay ang mga Muslim sa panahon pa naman ng hari raya ninyo? Bakit ganun? So I started ganyan. Ibigay ako ng background hanggang sa yung negative niya na impressions about that ay na-convert into a positive outlook. So, then ikaw na mag-maneuver ng conversation na hanggang sa ma-realize mo yung objective mo. Shukran, sister. Jazakallah khair. Mashallah. Sino pa? Sino magbigay sa atin ng yung personal experience niya na nangyari sa kanya na nagdaawa siya ng isang di Muslim? Ang pinakauna, pinaka-basic sa lahat ito. Always, laging nangyayari ito. Kung hindi man kayo mag-start dito, kasi actually, pag nagdadawa ka, ikaw yung dapat na maraming sasabihin sa dadawahan mo. Sa Christian. Ikaw yung maraming sasabihin. So, ang pinakamaganda at the best, halos lahat ng mga scholars sinasabi nila ito is yung patanong na sasabihin mo sa kanya, do you know about Islam? Alam mo ba kung ano yung Islam? Pinaka-basic, di ba? Ano ang alam mo sa Islam? After mo nakilala na siya, ako, taga-Saudi ako, OFW ako, hindi kaya taga-Davao ako. Alam niyo na experience namin dito sa Davao, sa observation namin, lahat kami Los Atisa, Los Ismael, ang mga taga-Davao, ang daling i-approach. Ngitian mo lang, ngingiti din sa'yo. Napakadali na. Kausapin mo na siya. Hindi katulad ng ibang lugar, halimbawa, si Ustad Ismael, binabanggit niya, sa probinsya nila, iba ang mga tao doon. Napaka-fanatics nila, napaka-sagrado nila sa kanilang belief. At bukod doon, yung nature ng mga tao na matigas ba, na matigas sa mga puso, hindi naman natin masasabing makitid ang pag-unawa, pero yung close sila, sarado ang kanilang isipan sa ibang pananampalataya, lalong-lalo na pag pinag-uusapan ng Islam. Pero dito sa Davao, andali, alam mo na ba, nakibalo na kumagin sa Islam? Tingnan niyo yung yung reaction niya. Oo, kasi kapitbahay ko Muslim. Basic na sagot niya yun kasi kapitbahay ko Muslim Or, yung iba, kasi meron ako kamag-anak na nag-Muslim. So, napakagandang starting ng conversation. Hindi kaya sabihin niya, kasi ang kamag-anak ko, tiyuhin ko, nag-asawa ng Muslim. Basic na sagot nila yan. So, doon, makakapagsimula ka sa kanya. Makakapagsimula ka sa kanya na sa pamamagitan ng pagtanong mo sa kanya, do you know about Islam? Alam mo na ba kung ano yung Islam? Napakagandang introduction mo. Meron din naman sa ibang sitwasyon na magsasabi talaga ang tao sa iyo, it's either nagtatago siya, nagpalagay siya ng reservation sa sarili niya, o di kaya nagsisinungaling siya, o di kaya totoo yung sinasabi niya.
Meron din namang nagsasabi na, wala akong alam sa Islam. May kapitbahay kang Muslim? Wala. May kamag-anak kang Muslim? Wala. Meron kang ganito, ganyan, kilalang Muslim? Sabi niya, wala. So, meron ba kilala? So, problema iba yung ano. Iba yung later on na yun, mangyayari, katulad ng sinabi ni sister, later on na yun, na kasi ang isang Christian, kasi basically, hindi yan maglalabas kaagad ng negative ano niya sa Islam or Muslims. Hindi yan kaagad-agad. Based on, pag nagpaliwanag ka na sa kanya, doon na papasok yung mga questions niya. Bakit kayo ganito, ganyan? Halimbawa, pag pinaliwanag mo ng Islam, literally word mula sa aslama, sumuko, tumalima, doon na papasok sa kanya yung isipan yung question na, bakit ang Muslim may gulo? Pag in-explain mo, sa Islam word na Islam pa lang, pag in-explain mo yun sa kanya, peace. Pag pumasok ka sa Islam, pag niyakap mo o di kaya sumunod ka sa Diyos, magkakaroon ka ng inner peace, doon na papasok sa iyo. Bakit ang mga Muslim nagkakaroon ng gulo? Merong Abu Sayyaf, merong MNLF, merong MILF, sa Iraq, sa Syria. Bakit magulo ang mga lugar ng Muslim? At that time, doon mo na ipapasok sa kanya ang issue ng political current issues. Kasi basically, pagka nagtanong ko sa kanya anong Islam, i-drive mo na siya kagad doon sa belief ng Islam. Huwag ka kagad manguna na parang ikaw yung defensive. Alam mo ang Islam, kasi peace ang Islam eh. Ayaw namin ng gulo eh. No. Ipasok mo agad sa kanya yung doctrine ng Islam. That we believe in Jesus Christ. That we believe in one God, the Lord of Jesus Christ. That we believe in all prophets of Allah, of God. Magugulat siya. Kasi bakit? Kapag ang isang Christian, religious siya sa kanilang religion, ang iniisip niya, ang ibang relihiyon, ligaw. Ang iniisip niya, ang Islam, anti-Christ. Ang mga Muslim, anti-Christ. Tinuturo kasi ito sa kanila ng kanilang mga ngaral. Either pastor nila, ministro nila, at saka ng mga pari. Na ang Islam, ganito, ganyan. So pagka inopen mo to sa kanya, magugulat siya. Ang isang taong yung Christian na so totally hindi naman zero knowledge siya sa Islam. Pag narinig niya about Jesus Christ, na tayo naniniwala tayo kay Jesus Christ, magkakaroon siya ng, so usually nakakalimutan niya yung mga issues na gulo. Although matatalakay talaga ninyo yun. At dapat pagandaan mo yun. Bakit ang mga Muslim magugulo? Bakit mayroong magpapatay ang mga Muslim? Bakit dyan sa Quiapo, maraming mga Muslim nagtitinda ng CD? Pornographic pa naman. Ang sagot ng isang brother dito, pigilan nyo muna yung mga Christians na magbubol. Bago kami magbenta ng bol. Ng porno. So, pinaka-basic, ano mo sa kanya, approach mo kagad sa kanya, do you know about Islam? So, pa-question. Current issues, pangalawa. Current issues. Minsan kasi hindi na talaga niyo mapag-uusapan ang Islam eh. Minsan kasi, sila na yung lumalapit sa iyo at magtatanong sila sa iyo. Muslim ka, di ba? Baka tulad na, nakita nila kayo, nakanikab, nakahijab, nakabaya. Muslim ka, di ba? Sa experience ng napakaraming daya, ang itatanong kaagad nila current issue. Bakit magulo sa Middle East? Bakit magulo sa Middle East? Bakit ang Mindanao hindi matahimik? Bakit kayo mga Muslim gusto ninyong maging ibang nasyon kayo? Gusto niyo mag-separate sa Pilipinas? So, nakakaganda ding open. Talakayin mo ang current issues and then, i-drive mo siya. Kasi siya yung nagtatanong, ikaw yung magdadrive. Para ba ngayon, ibinigay niya sa iyo yung manibela? Bakit kayo mga Muslim, dahil sa Islam, ganito? Ikaw yung hawak ng drive. Gusto mo ba na malaman ang sagot ng isang Muslim? So, usually, oo, kasi parte ng research ko, kasi meron akong ganito ganyan sa aming school, o di kaya sa trabaho ko, o ano pa man. So, ikaw yung magdadrive. Ibigay mo sa kanya ang anumang accurate information na kaya mo. Huwag kang magbigay sa kanya ng information na blurred or one-sided. Ano ba? Mga Abu Sayyaf, hindi Muslim yan.
Meron mga ganun, di ba? Ay, pagka ang mga tao pumatay ng kapwa ng tao, ay, hindi mga Muslim yan. Huwag kang magsagot ng ganun. Ano mo yung doctrine natin, na creed natin, na al-wala wal-bara. Islam. Usually, sasagot ka talaga ng graceful na exit na accurate. Halimbawa, ang Islam is doctrine, paniniwala, ang Muslim, siya yung sumusunod sa Islam. At not at all sa lahat ng pagkakataon, nasusunod niya itong Islam na ito. Not at all time. Kasi ang Muslim pwedeng pumatay ng tao at nagkakasala siya. At mananatili siya Muslim. Ang Muslim, nagkakaroon siya ng pagkakasala every day. Ang Muslim, ganito, ganyan, ganyan. But, kung ang kasama ko ngayon, magsasala ako, kasama ko, halimbawa Abu Sayyaf, not knowing na siya ay Abu Sayyaf, ititreat ko siya as Muslim. Pero about sa activities nila, pumapatay ng tao, yun ang wala akong alam. Nakuha ninyo? Graceful, accurate na sagot. Usually, ginagamit din ito ng sagot ng mga scholars natin sa Saudi Arabia, sa mga sa base sa amin na ganito sila sumagot sa mga issue na may kinalaman sa particular na tao, particular na grupo. Huwag ka agad-agad, hindi Muslim yan. Huwag kayong sumagot na gano'n. Current issues din about hijab. Diba? Sa inyo, mga sisters, bakit ka nakasuot na kainit ng panahon tapos magsusuot ka pa na ganyan? Yung iba naman, para bang nire-reverse psychology ka, ay, ang ganda ng suot mo kasi maganda ka tingnan. But deep inside, meron siyang gusto iparating sa iyo na mas maganda ka kung wala kang hijab. Yeah? Pag lalaki naman, gano'n, okay yan, ganito. Okay yung balbas. Kaya lang, nagmumukha kang kambing. So, current issues ito. Doon mapapasok ninyo, madadrive ninyo sila kung paano sila i-drive from current issues. Ang pinag-uusapan is, it's either political, it's either cultural, it's either to doctrine ng Islam. Sa Islam kasi ganito, ganyan eh. Sa Islam, ganito, ganyan. War in Iraq, war in Afghanistan, war in Syria, war in Mindanao, war in Abu Sayyaf, and so on and so forth. And then, pwede kang magbigay ng mga examples based on the Sunnah of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kung paano namuno ang Islam and Muslims around the world. Halimbawa, si Salahuddin. Known siya sa West at saka sa mga Crusaders. Kahit Christians, kilala nila. Pag meron siyang knowledge about history ng Islam, pag napag-usapan si Salahuddin, para silang sinisilaban. At marami sa kanila na-admire nila o na-appreciate nila kung paano naging just at naging truthful si Salahuddin sa pamumuno niya sa mga Muslim. Sa time na sinakop ng mga Crusaders ang Palestine and Jerusalem. Ganon din ang mga ang pamumuno ng Ottoman o di kaya ng Umayyad Empire sa Andalus for more than 600 years sa Spain, sa Portugal at saka sa Southern France. Kung paano nila pinaganda ang Europe sa panahon na iyon. Kung paano lumiwanag at that time kasi Dark Age. Walang alam ang mga Christians kundi ang umasa lamang sa ribulto, umasa lamang sa holy water, umasa lamang sa sinasabi ng kanilang mga obispo at saka ng mga pari. At that time ang Islam napaka sophisticated na nila. Ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung paano niya tinrate ang mga Christians from Najran. Dumating sila sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusto nilang malaman kung sino ba itong prophet na ito na lumitaw mula sa tribe ng Arab. At binigay ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong stand ng Islam kay Jesus Christ, kay Maryam alayhi salam, at tinanggap nila ang Islam eventually.
Ganon din nung pinadala niya si Mu'adh bin Jabal sa Yemen. Ano ang unang sasabihin mo sa mga taong ito, mga Christians na ito, na mga Yemen, mga Arabs? Allah ta'budu illallah. Na meron lang Diyos na isa, si Allah lang. Ito rin. Maaari nyo rin itanong ito sa kanila, paano mo mararamdaman kung ang, o di kaya, katulad ng sa issue ni sister, sa situation niya, may kapitbahay kang Muslim, di ba? Ano ang impression mo, ano ang nafe-feel mo kung meron kang kapitbahay na Muslim ngayon? Doon, maglalabas sila na kanila sa loob. Actually, meron ako kapitbahay na Muslim, ganito, ganyan. Okay naman sila. Minsan naman, pagka masama ang kanyang kapitbahay na Muslim, ay, pareho din sa amin eh. Minsan nga, umiinom ng alak kasama namin yung kanyang asawa. Yeah? Doon, may ano mo yung i-correct mo sa kanila. And try to drive uli sa kung ano yung doctrine ng Islam. Doctrine ng Islam. Doctrine ng Islam. Kasi, kung ang pag-uusapan natin, the whole day, sa isang loob ng isang oras is issue na napaka-less na pag-uusapan at hindi natin napag-usapan yung doctrine, maaaring hindi na natin makaharap yung tao for the second time. Napag-usapan natin gulo sa Mindanao, napag-usapan natin gulo sa Iraq, pero hindi natin naiparating sa kanya yung message ng Islam. Na kailangan mong mag-Muslim. Kasi ito yung dapat na relihiyon na hahanapin mo. Ito mga triggering triggering pang questions lang ito, o triggering issues lang ito, para ma-drive mo sila sa doctrine ng Islam. Sa doctrine ng Islam, sa turo ng Islam. By the way, minsan kasi tayo yung nagne-negative minded, nagiging pessimistic tayo sa dinadawahan natin. Ay, baka hindi naman siya mag-Muslim, huwag na lang. Yun pala, yung isang tao na yun, gusto rin niyang marinig sa iyo kung ano ba talaga yung Islam. At minsan naman, wala tayo sa mood. Pagod ka, nag-away pa kayo ng asawa mo, yung anak mo, salbahe sa school, pinatawag ka ng principal, nagdadawa ka, nakaharap mo isang Christian, parang wala ka sa mood. Kaya minsan, nagiging negative ka sa kanya. Okay na lang. Huwag na lang. O di kaya, minsan, lagi ito naisip natin para namang hindi magmumuslim ito eh. Based on our, sa experience namin, yung mga brothers na inobserbahan namin, na dinadawa namin, parang nakatingin lang doon, parang may nakaganyan lang. Yung pala, pag nag-Muslim yun, sila pa yung nag-aaral, sila yung nag-ano. So, you cannot, hindi mo totally tawag dito, ma-assess ang isang tao based lang sa kanyang body language. Ba, nakayuko lang siya, o di kaya nakagano, nagtitext. Depende din sa iyo kung paano mo makukuha yung totally yung attention niya pag pinaliwanag mo sa kanya yung Islam. Ito, ano impression mo sa development na nangyayari halimbawa sa Middle East? Maganda rin maging issue ito, maging topic ito. Development na nangyayari ngayon sa Middle East. Change na nangyayari sa Middle East. Dubai, para na siyang nasa Europe. Kasi may target ka eh, na ang Islam hindi siya religion ng backward. Ang Islam, nagsosupport siya ng development, sophistication, ng technology. Kaya makikita mo, pag ang humawak ng isang bansa, isang lugar is Muslim. Ibig sabihin na Muslim dito is Muslim na straight, is Muslim, hindi siya hadlang sa development ng mga tao. Katulad ng misconception na meron kayo ngayon na kapag ang babae nakabalot, wala na. Naipagkait na sa kanya ang kanyang karapatan bilang babae. Pagka ang lalaki, ganito ganyan, napagkait na sa kanya ang kanyang karapatan. Pagka Muslim, wala na tayong development. Hindi. In fact, ang Islam, parte siya ng development ng technology. At siya yung basis ng technology ng sangkatauhan.
Eto na. Minsan mapapasok ninyo yung kanyang belief. Religious ka ba sa pagiging Kristyanismo mo? Sa pagiging Kristiyano mo? O sa pagiging Katoliko mo, pagiging born again mo, pagiging iglesia mo? Religious ka ba talaga? Kasi kung hindi ka religious dyan, eto, I have something for you. Ano? Islam. Kasi marami mga tao sinasabi nila, hindi naman ako nagsasamba every Sunday, hindi naman ako nangungumpisal, hindi ako religious. Basically, hindi ako religious. Meron din naman, ibang mga tao, galit na sa religion. Ayaw na nilang maniwala sa religion. Meron naman mga tao, sagrado sila sa kanilang religion. So, kailangan malaman mo yun. Kailangan malaman mo yun. Kasi baka mamaya, salita ka ng salita tungkol sa religion nila, o salita ka ng salita tungkol sa bagay-bagay na may kinalaman sa ibang religion, yun pala, hindi siya religious. Hindi ninyo kailangan pag-usapan, hindi ninyo kailangan pag-usapan si Jesus Christ, halimbawa. Ang kailangan mong ipaunawa sa Kanya na kailangan niya yung religion. Na mamamatay ka, kailangan mo kaligtasan. Purpose of creation. Bakit ka nandito sa mundo? Kung hindi ka religious, wala kang interest sa religion. Kasi bakit? Busy ka. Anong purpose mo dito sa mundo? Hanggang dyan lang ba? Makaipon ka ng maraming pera, bibili ka ng magarang sasakyan, papatay ka ng magandang bahay. Ha? Ano pa? Pipiliin mo, maghahanap ka ng pinakamagandang babaeng asawa mo sa mundo? Hanggang doon lang ba? Tapos mamamatay ka? No. Meron kang purpose dito sa mundo. Mamamaximize mo yan. Pagka naitama mo, ito kailangan mo, Islam. Religion. Death. Kamatayan. Alam nyo, isa ito sa pinaka-effective na da'wa. Lalo na sa mga taong hindi lang interest sa religion, takutin nyo sila sa kamatayan. Takutin nyo sila sa kamatayan. Paliwanag mo, Islam. Tapos, medyo, yung para bang urong-sulong siya. Okay yung Islam pero, idaan nyo sa kamatayan. Di mo alam, mamamatay ka. Di mo alam, mamamatay ako. Lahat tayo mamamatay. Anong mangyayari sa'yo? Alam mo na kung ano yung tama ngayon. Gusto mo yung Islam. Kaya nakita mo na, ang Islam is tama. Oo. Na-correct na. Jesus Christ, isang prophet. Ano pang maghahadlang sa'yo? Kamatayan? Hintayin mo kamatayan? Which is usually ginagamit ng mga duat, ng mga dahya sa kanilang pagdadawa, lalo-lalo pag one-on-one, o di kaya yung nagka-focus kayo sa Christians na mga listeners ninyo. And then, isang trigger din, yung kanilang sa Arabic kasi siya, yung mga tanda ng kanilang religion. Ba nakita niyo? Sino ang nakakita ng logo ng Iglesia ni Cristo? Ano ba yung logo ng Iglesia ni Cristo? Tapos, sino pa? Ano pa? Detail na ano na Iglesia ni Cristo. Sino ang dating Iglesia? Nakapasok sa Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo, kita mo yung logo nila, sa gitna, mayroong tupang nakahiga. Pansinin ninyo, tupa. Puting tupa na nakahiga. Ewan ko sa kanila. Tanong ninyo itanong, ano ba yung tupa na yan? Kasi kayo mga iglesia, sinasabi ninyo na sumasamba lang kayo sa isang Diyos at si Kristo ay propeta, anong kinalaman ng puting tupa? Hayaan niyo sila mag-explain. Puting tupa na yan kasi ganito si Manalo. How come na si Manalo naging anghel? Yeah. Si Jesus Christ, ang paniniwala ng mga Kristiyano, siya ay Diyos na nagkatawang tao. Tama, mali?
Sa Iglesia ni Cristo, naniniwala kayo na siya ay tao, pero sinasamba nyo. Di ba? Mas napaka ano pa. Granting na ang mga Christian, naniniwala silang Diyos nga si Cristo, nagkatawang tao. O anak siya ng Diyos. Kaya nila sinasamba. Kayo, Iglesia ni Cristo, naniniwala kayo kay Cristo na propeta. Tao. Pero sinasamba nyo. They cannot deny that. Hindi nila may deny yun. Kasi bakit? Sa bawat panalangin nila, ito ay ang panalangin sa bawat yung aming Panginoon na si Cristo. Paano mo ginawang Panginoon ng tao? Paniniwala ninyo tao. Isang halimbawa lang yon kapag Iglesia ni Cristo. Christian, Roman Catholic, bakit ka nagdadamit ng cross? Anong significance niyan sa iyo? Diba? So, bakit kayo nagtatago at naglalagay ng grotto sa likod bahay? Diba? May grotto, mga lola natin, may grotto sila sa likod ng bahay. Bakit ngayon blue ang damit ni Maria at bukas red, maroon? Yun bang mag-trigger sa kanila na merong mali sa kanilang paniniwala? Merong mali sa kanilang paniniwala. Discuss Islam in presence of others. One-on-one, maganda yon. Pero, minsan kasi, nauubusan ka ng information, discuss mo ang Islam with the presence of others. Maaring Christians, marami sila, or kayo, marami kayo. Kasi iba pa rin yung marami kang kasama. Nag-gather kayo ng information, but isa ng sagot mo masyadong harsh, yung mag-neutralize yung kasama mo. Kung ibibase natin dito sa Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa panahon niya, laging merong nasa likod ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si Abu Bakar, masyadong wise sa kanyang pagsagot, masyadong malumanay. Si Omar, masyadong harsh, kinakatakutan ng mga tao. Si Uthman, mahiyain. Si Ali, napaka-wise niya kung sumagot. Ito yung mga nasa likod ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nung mamatay ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanatili sa kanilang lahat yung lahat ng ugali ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganun din sa da'wa. Minsan kasi may mga daya na mainitin ang ulo, so ikaw yung magpapalamig sa kanya. Minsan ikaw naman mainit ulo mo, siya naman ang magpapaano sa iyo. Discuss niyo yung Islam with the presence of others kasi bakit marami silang itatanong sa inyo. Bakit ang Muslim hindi kumakain ng baboy? Bakit ang mga Muslim kailangan nakabalot? Bakit ang mga Muslim nag-aasawa ng hanggang 4? Bakit ang Muslim ganito ganyan? Bakit ang mga Muslim ganito ganyan? Kasi mas madaling pag-usapan ng basic principles ng Islam pag marami sila. Magtatanong ito tungkol sa baboy, magtatanong ito tungkol sa marriage, magtatanong ito tungkol sa halimbawa, sa sala. Sandali. Mas maganda, pag-usapan muna natin yung basic principles ng Islam. Di ba? Ikaw, nagtatanong ka tungkol sa baboy, magtatanong ka ganito, dali. Unahin muna natin ang basic principles ng Islam. Ano bang pinaniniwalaan ng mga Muslim? O ano ba ang doctrine ng Islam? So that's the time, that's it na yun. Tatalakay ninyo ang Tauhid, matatalakay ninyo ang prophethood ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatanong ako, basic na question ito. Sino ang makakasagot? Anong pagkakaiba ng Diyos ng Christians at Diyos ng Muslims? Sino ang hindi pa naka-encounter ng ganitong tanong? Anong pagkakaiba ng Diyos nyo? Allah, sa God Father, o di kaya sa Holy Spirit, o di kaya sa Trinity? Tagapaglikha at nilikha. Ito, dapat meron kayong concrete
matibay na sagot tungkol dito. Kasi mahalagang ma-differentiate. Pagka nasagot mo sila ng maayos at konkreto, magbibigay sa kanila ng tamang information ito. Sa likod, mga sisters, anong pagkakaiba ng Diyos naming mga Christian sa Diyos ng mga Muslims? Actually, either way, pwede mo siyang sagot. Wala at meron. Now, ikaw lang ang bahala kung paano mo ito i-deliver sa kanya. Pwede mo sagutin, walang pinagkaiba. Pwede mo sabihin, merong pagkakaiba. Or both, meron at wala. Anong merong pagkakaiba? Anong pagkakaiba ng Diyos ng Muslim sa Diyos ng Christian? So, this is the time na magkakaroon ka ng comparative. Ito yung comparative na ipinagutos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi yung comparative na lahat na lang ng bersikulo ng Biblia patungkol sa kay Pablo, lahat na lang ng bersikulo ng Biblia tungkol kay Lot, o kaya kung sino-sino mga propeta, o sino-sino pa mga hari na nandiyan sa Biblia. Hindi yun ang comparative religion. Hindi yun ang comparative na tama. Ang comparative is i-compare mo yung belief mo sa belief nila. What is the difference between Hinduism and Christian and Islam? Anong pagkakaiba ng dalawang religion na ito? Bakit ikaw Kristiyano? Bakit ako Muslim? Naniniwala kayo kay Kristo? Sasabihin niya, oo, naniniwala din ako kay Kristo. Naniniwala kang may araw ng paghukom. Meron din araw ng paghukom sa Islam. Naniniwala ka sa mga prophets, kay Moses, kay Abraham. Naniniwala din ang Christian. Naniniwala din ang Muslim. Bakit ako Muslim, ikaw Christian? Ano ang mali? What went wrong? Bakit tayo nagkaiba? Di ba? At ganon din sa isang, kapag Muslim ang ating kaharap. Shafi'i siya, Hanbali ka, Hanafi o ano. Bakit ako Hanbali at ikaw Shafi'i? Ba't iba yung sala mo akin? Iba. Bakit ikaw naging Shia ka, ako naging Sunni? So, yun ang comparative. Compare mo. At ang tao, yung pag-unawa ng tao, unimaginable. Unimaginable. Minsan kasi, binibigay mo na lahat, akala mo pa, hindi siya nakaunawa. Kung minsan, konti lang ibinigay mo information, iisipin mo, parang hindi nakaunawa ito. That's the time na kailangan mong ibaba ang iyong mindset sa dinadawahan mo. Halimbawa, farmer, o di kaya tricycle driver, o di kaya ay taxi driver ang kausap mo, huwag mo siyang kausapin tungkol sa science, tungkol sa siyensya. Huwag mo siyang kausapin tungkol doon. Tingnan mo ang mga bundok, binanggit na Allah yan sa Quran na ganito ganyan ang bundok. Hindi niya mauunawaan yun. Maaring ang pinaka-effective doon is comparative. Kung sa may reliyon niyo mo kuya, ay Roman Catholic ko. Religious ba ka? Nagasamba ba ka every Sunday? Kanagsa lang. Yan na. Kung sa may kalahian nga, tanong mo, naniniwala kayo kay Kristo, di ba? Siyempre, yun siya, oo. Anak sa Diyos, anak sa Ginoo. Kami po, mga Muslim, nag-tuumi ka Kristo. Pero lahi ang inyo, lahi po sa amo. Lahi ang pagtuon ninyo, lahi pagtuon namin. Pero natay common nga, belief nga, nag-tuuta kang Kristo. Ito kasi kaibahan ng Christians eh. Kaya, ang mga Kristiyano, lalo ng mga Pilipino, napakadali nilang mag-Muslim. Kasi bakit? Meron na tayong common. May common na tayo, na madaling pag-usapan. Kung sa Hindus, mahirap pag-usapan mahirap dawahan ng Hindus. Lalo sa kaisahan ng Diyos, ni Allah.
Kasi hindi naman sila naniniwala na si Allah subhanahu wa ta'ala, ang Diyos is nasa langit, nasa kanyang trono, nagpadala ng propeta. Hindi sila naniniwala doon. Pero ang Christians, napakadali. Napakadali. At minsan, inisip natin, hindi rin mali na magdaawa na sasabihin mo may kulang lang sa inyo. Sa Christians, may kulang kasi sa inyo eh. Ano ba yung kulang na yun? Daming kulang sa inyo. Hindi kayo naniniwala sa Quran. Naniniwala kayo Old Testament. Tapos may New Testament. Ang hindi niyo alam, may Final Testament. Ano pa kulang? Natigil lang kayo kay Kristo eh. Bakit hindi kayo magpatuloy sa paniniwala kay Prophet Muhammad? Yun ang kulang. Kaya mag-Muslim kayo. May mga ganun na convincing ano eh. At tandaan ninyo, ang expertise sa pagdadakwa ay hindi ito nakukuha sa dami ng alam mo ng Quran at saka ng Hadith. Kinakailangan pa rin dito sa dakwa nito na meron kang ipagdua mo kay Allah subhanahu wa ta'ala na maging effective kang daya. Kasi maraming mga tao nagdadawa sila, hindi nila memorize ang buong Quran. Maraming mga tao, ilang hadith lang ang kaya nilang i-memorize. But pagdating sa convincing power nila sa Christian, sa mga dinadawahan nila, napaka-effective. At yun ay binibigay ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila. So natalakay na natin kahapon yung principles na ang hindi lahat ng mga taong marami nagmumuslim sa kanila ay tama na ang kanilang dawa. At hindi naman lahat ng mga nagdadawa na walang nagmumuslim o mangilan-ngilan na nagmumuslim sa kanila, o kahit ikaw, hanggang ngayon wala pa rin nagmuslim sa iyo. Yung totally na dinawaan mo from the start hanggang sa nagmuslim siya, hanggang ngayon wala pa, huwag kang panghinaan ng loob. Huwag kang panghinaan ng loob. Kasi ganun ang dawa. Maaring may bumili sa iyong ino-offer, maaring walang bumili sa iyong ino-offer. Minsan marami ang tatanggap sa iyong ino-offer. Ito rin ilan sa mga basic din ng mga like Jesus Christ. Anong stand ng Islam kay Jesus Christ? Isa ito sa mga pinaka-principles din na pinag-uusapan. Alam mo ba na sa Quran, sa Quran, may chapter na pinangalan mismo sa mother ni Jesus Christ, si Mary, Suratu Maryam. At tinalakay doon kung paano ang buhay ni Maryam at ang kanyang anak na si Jesus. Alam mo ba na sa Islam, hindi ka magiging Muslim hanggat hindi ka naniniwala totally kay Jesus Christ katulad ng paniniwala mo kay Prophet Muhammad? But here's the difference between you and us. Kami, hindi namin sinasamba si Jesus Christ. Kasi hindi naman niya talaga pinasamba ang sarili niya. At wala kang mababasa sa anumang sitas ng Biblia na si Jesus Christ, inangkin niya siya ay God. Siya ay Diyos. Pero, meron akong alam na mismong namutawi sa dila ni Jesus Christ na nagsasabi siya ay isang propeta. Ang daling paniwalaan sa Biblia, pag binasa mo ang buhay ni Jesus Christ, ni Jesus, ang daling paniwalaan na siya ay tao. Kaysa sa paniwalaan ni-inject sa iyo na siya ay anak ng Diyos, siya ay Diyos na nagkataong tao. Sino ang nagsabi ng ganitong doktrina? Si Pablo. Sino ang nagsabi ng ganitong paniniwala? Si Pablo, hindi si Jesus Christ. Sa Islam, ang linaw ng aming stand kay Jesus Christ, hindi siya naipako sa krus, so on and so forth about Jesus Christ at saka sa kanyang ina. Ano ang kayang i-offer ng Islam sa iyo bilang isang Christian?
Kasi ang tao kasi, kaya naghahanap ng religion kasi gusto niya ng assurance sa kanyang kaligtasan, assurance niya sa kanyang life after death. Ano ang kayang i-offer sa iyo ng Islam? Kabayan, pag nag-Muslim ka, eto sa'yo. Pag nag-Muslim ka, etong paniniwalaan mo. Pag nag-Muslim ka, eto sa'yo. Napakagandang introduction sa pagdawa ng non-Muslim. Kasi lahat ng religion nag-offer sila ng kaligtasan, di ba? Ang Kiboloy, ang ano ni Kiboloy, nag-offer ng kaligtasan. Ang Jehovah's Witness, nag-offer ng kaligtasan. Kasi walang religion, sasabihin nilang walang kaligtasan dito. And bilang isang Muslim sa Islam, alam mo ito yung tamang religion, yun ang direct ang i-offer mo sa kanya. Pag nag-Muslim ka, magkakaroon ka ng inner peace. Kasi isa lang sasambahin mo. Pag nag-Muslim ka, magkakaroon ka ng inner peace. Kasi ang pamamaraan ng pagsamba ng mga Muslim, pareho sa mga propeta. Hindi mo kailangan bumili ng gitara, hindi mo kailangan magkaroon ng choir, hindi mo kailangan ganito, ganyan. Sumamba ka between you and God. Pag nag-Muslim ka at namatay ka sa ilalim ng pananampalatayang ito, mapapasa iyo paraiso. Pag nag-Muslim ka at marami kang kasalanan before, patatawarin ni Allah yun sa iyo. So, try to convince him, try to i-offer mo sa kanya kung ano kaya, kung ano yung mga ibinibigay ng Islam sa isang taong Muslim. And invite nyo rin sila. Ngayon, nandito ako ngayon sa inyo, hindi kaya sa park tayo, meron kaming opisina. Lagi nyo silang i-drive sa opisina. Kasi may mga tao ngayon, wala silang interest, maya't maya, after 1 month, after 2 months, nagkaroon sila ng interest. It's either marami nagtitrigger. It's either, halimbawa, kung binata, nakakilala ng Muslim na babae. So magkakaroon siya ng kasi sa society natin ngayon, hindi na natin kaya pigilan eh. Makakakilala at makakakilala ang isang Muslim na lalaki, makakagusto ang isang Muslim na lalaki sa babaeng Muslima. At ang babaeng Muslima sa lalaking Christian. So, offer ninyo, mayroon kaming opisina sa ganito, mayroon din opisina sa gano'n, may masjid sa ganito, at mayroon akong kilalang daya, ibigay ninyo ang number ninyo sa kanila. At huwag na huwag kayong magbigay ng pangalan sa mga taong dinadawahan ninyo ng pangalan na hindi ninyo pangalan. Pagiging professionalism yun. Ako, si Brother Abdul Fatah Zakaria. Ito, pangalan ko, ito calling card ko. Kung may calling card ka, ibigay mo sa kanya pangalan. Lalong-lalo na ngayon, nasa mundo na tayo ng deception. May Facebook, may Twitter, may ano. Ang iba, nagpapangalan na kung ano-ano. Yun pala, daya. At yun pala, hindi yung tunay nilang pangalan. Magkakaroon ng ano yun eh. Pag na-found out yun ng isang tao, hindi pala yan ang pangalan niya, bakit siya ganyan? So, mawawalan siya ng belief sa iyo. Kasi yung unang principle natin kanina, di ba? Ibigay mo sa kanya yung confidence. Na ikaw, madali kang lapitan, madali kang kausapin, madali kang ano. Huwag yung, pag nagdadawa tayo, simula sa una hanggang sa dulo, ganun ang expression ng mukha natin. Simula sa introduction natin hanggang sa dulo, maghiwalay na tayo, yun pa rin ang expression ng mukha natin. At try not to, ipakita sa kanila na mayroong conflict sa inyong opinion. Marami kayo, di ba? 3 kayo nagdadawa, nagsalita sa, ano ang stand niyo mga Muslim about pag-aasawa ng 4? Halimbawa lang pag-aasawa ng 4. Ikaw, nag-explain ka na sa kanya, yung isa, hindi, ganito yan kasi. So, huwag ninyong ipakita yun sa dinadawahan. Pwede yun, makita nyo later on, halimbawa kung naging matatag na siya sa Islam, naalaman na niya ang Tauhid, naalaman na niya, nakapag-aral na siya ng Arabic, may basing Arabic, nakapag-aral na siya ng that's the time, mag-aral ka ng fiqhul khilaf, understanding the disputes sa Islam. Huwag na huwag ninyong kalimutan yon.
huwag ninyong kalimutan na ipakilala ang inyong Islamic Center o ang inyong grupo. Current issues, terrorism, Islam, and terrorism. Ito mga frequent facts ito eh. Terrorism, does Islam teaches terrorism? Or what is the stand of Islam regarding halimbawa suicide bombing? So ipaliwanag niyo sa kanila ang tunay na stand ng Islam. Ang tunay na stand ng Islam. Huwag kayong kung dadakay sa ilalim, meron kayong parang tinatago, meron kayong dapat, plain. Sagutin niyo kung anong stand ng Islam. Islam, hindi nagtuturo ng terrorism. In fact, ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal niya ang pamatay ng hayop. Pinagbawal niya ang pagputol ng puno. Merong siyang situation na pinagbawal niya ang pagputol ng puno. So, paano na kaya kung human life? At kami sa Islam, ang itinuturo sa amin ay iparating muna ang message at nagkaroon ng conflict, political or cultural o ano pa man, that's the time na magkaroon ng halimbawa. Kasi sa Islam, hindi naman natin i-deny ang jihad halimbawa. Struggle. Diba? Ang jihad is pumatay ka for the sake of Allah upang ang salita ni Allah ang umangat. Pero pag naipaliwanag mo ito sa kanila ng maayos, mauunawaan nila. Kasi bakit? Even Christians, meron din silang ganito. May NPA. Diba? Merong rebelde sa UK. Yung mga Irish, mga rebels. Ano yun sila? Mga Protestants yun sila. Galit sila sa mga Catholic, sa mga Roman Catholics. So, i-compare mo sa kanila. Hitler, Christian, si Hitler. Si ganito ganyan, ganito ganyan. So, hindi ito, nag-i-exist talaga ito. Nag-i-exist talaga ito. But, ang tunay na jihad, ang tunay na jihad is yung for the sake of Allah. Hindi yun para lang pumatay ka. Hindi lang para ganito ganyan, para ganito. At ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-jihad siya sa panahon niya. Kasi bakit? Kasi pinapalaya niya yung mga tao mula sa darkness, kadiliman, ng pagsamba sa ibang nilalang patungo sa freedom ng pagsamba kay Allah. Yan ang main purpose ng jihad. Not necessarily kailangan mag-Muslim kayo lahat. Not necessarily kailangan ang mga tao kami ang masunod ng mga Muslim. So, ipaliwanag ninyo maayos sa kanila ang jihad, terrorism, and so, does Islam teaches terrorism? Hindi. Of course, hindi. Sino man ang gumawa nito ng mga Muslim, pananagutan nila kung mali ang kanilang ginawa. At kung sila ay naniniwala kay Allah at kay Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsasala sila at sinusunod nila ang mga batas ng Islam at ang ginawa nila ay terrorism, pananatili pa rin silang Muslim at hindi ako held accountable sa kanilang ginagawa kasi hindi ko sila suportado sa kanilang adhikain at ako ay isang Muslim na hindi nagtuturo ng terrorism. Pero sila, kung naniniwala sila sa Islam at sila ay mga Muslim, at religion ng Islam, mananatili silang Muslim. Sino ako para sabihin hindi sila Muslim? Diba? Pero ang kasalanan ng bawat isa, collective man ito o grupo o individual, pananagutan nila yon kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan yung plain na sagot mo pagka pinag-uusapan ang terrorism. Hijab. Ay, natalakan naman natin ang hijab kanina. Ito na yung last. Bago tayo mag-ano ng duho. Totoo ba na pag nag-hijab ka, mainit? O nakabaya ka, mainit? Sino nagsabing oo?
At some point, di ba, mainit talaga. Kasi pag nabilad ka sa ano, pero mas mainit kung sa impyerno. Di ba? Ito yung mga question sila. Ayaw kong mag-hijab. Kahit nga Muslim, di ba? Muslima. Hindi nag-hijab. Kasi ang reason nila, ayaw ko kasi laging basa ang buhok ko. Nagkaka-migraine ako. Ayaw ko kasi mainit. Ayaw ko kasi nakakahiya. Ayaw ko kasi ganito, ganyan. Nadi-discriminate ako. So on and so forth na reason. Pag ito, nagdadawa ka naman sa mga sisters na mga non-hijabis. Kasi meron daw Muslim na non-hijabis at meron ding Muslim na mastura, meron daw Muslima na niqabi, merong Muslima na hijabi. Merong moderate Muslim, merong Muslim, merong fundamentalist Islam. Lahat na ito, ang nagdi-divide na ito, mga non-Muslim. Para i-inject sa mga isipan ng pati ng mga Muslims din na ang Islam ay mali. Na kailangan mong maging isang moderate Muslim lang. Hindi ka pwedeng hindi ka head accountable kung hindi ka maghihijab. Okay lang na maging secularist Muslim ka kasi yun ang moderate Muslim. Pag ikaw ay isang Muslim, nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama, at nag-uutos ng hijab sa mga lalaki, nagpapahaba ng balbas at nagpapaiksi ng pantalon, ay fundamentalist yan, mga extremist yan. Huwag kayong sumama dyan. Mga Wahhabi yan. Diba, nakarinig na kayo? Ay, huwag kayong sumali sa mga Wahhabi group. Pagkagaling ng Saudi, mga scholars na galing ng Saudi, nakapagtapos ng Saudi Arabia, mga daaya ng Saudi Arabia, mga Wahhabi yan, mag-ingat kayo dyan kasi mga extremist yan. So, binabranded tayo na parang divided tayo mga Muslim. So, try to pag sumagot kayo, try nyong ibalik sa unification na ang Islam, walang sinasabing Muslim na moderate. Kasi ang Muslim talaga, pag nag-practice ka ng Islam, moderate ka talaga. At ang extremism sa Islam is yung hindi Islam. At ang pag hindi ka practicing na Islam na Muslim, anong Islam meron ka kung non-practicing Muslim ka? Di ba may mga ganon? Ako non-practicing Muslim ako, kaya I don't wear hijab. Subhanallah, anong Islam meron ka kung non-practicing Muslim ka? Di ba? At yun ang ilan sa mga tips on how to begin da'wah. At inshallah subhanahu wa ta'ala, nakakuha kayo ng idea at ang knowledge na ito based on our experience, based sa mga sinasabi ng mga scholars sa amin, mga payo ng mga scholars namin sa amin. At kung meron pa kayong mas nakikitang mas effective na paraan sa inyo sa pagdadawa, as long as ito ay nasa ilalim pa rin ng doctrines natin sa Aqidatul Ahlus Sunnah wal Jamaa, go on. Walang magbabawal sa iyo, napakalaya na da'wah. Minsan magkamali ka ngayon sa pamamaraan ng pagdawa mo, at pag-aral ka, nade-develop ang skills mo sa da'wah. Yan ang tatandaan niyo, nade-develop ang skills sa pagdawa. From non-effective to effective, hanggang sa maging isa kang icon ng da'wah. At alam natin, napakarami mga tao na naging icon ng da'wah. Si Ahmad Didat, patay na siya ngayon, pero hanggang ngayon, pag napakita kanyang pangalan, parang buhay siya. Si Dr. Zakir Naik, mga icon ito ng da'wah. Sino pa? Sila Mufti Mek, yung dumating dito. Sila Wael Ibrahim. Kung alam niyo kami, si Wael Ibrahim, ako personally, at saka si Brother Isa Javier. Kung alam niyo yung kwento ni Brother Wael Ibrahim, yung personal niya, yung from isang Muslim na mahilig sa music, mahilig sa to paano siya nag-turn 360 sa pagiging isang da'ya. So, kilala na namin siya matagal na panahon, mashallah, yung brother. Hanggang ngayon, at hinihiling natin kay Allah subhanahu wa ta'ala na tayo maging katulad din nila. Katulad ng sinabi ni Imam Shafi'i, I love the pious, but I don't belong to them. Sabi niya, mahal na mahal ko yung mga tao matutuwid. Pero hindi ako katulad nila. Tingnan niyo yung humbleness ni Imam Shafi'i. I don't belong to them. At sana hinihiling ko, sabi niya, na kapag kasama ko sila, makakasama ko din sila sa mercy of Allah. Pag binigyan sila ni Allah ng mercy, pagkasama ko sila, sana mapabilang ako sa mercy ni Allah, sa awa ni Allah. Ibilang natin ang ating mga sarili na ibilang na sana ay
maging isa tayong daya at maging effective ang da'wa natin at yung ikhlas natin kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.